Alright, so let us discuss Chapter 8, Vertical Circulation. And before we start, allow me to read the following objectives. So number 1, we're going to add and modify sketch-based stairs. Number 2, we're going to add and modify component-based stairs. And we're going to add and modify railings. Yung remaining 3 na add and modify floors and shafts, add and modify ramps at saka add elevators is skip ko muna or hindi ko muna i-discuss because I think hindi nyo naman yun may apply dun sa inyong final project. So pinili ko lang yung may apply ninyo dun sa inyong final project, which is sketch based stairs or all about stairs na lang. Okay, so umpisa natin dito sa may isang residential project. So nakikita nyo sa aking screen na i-launch ko na yung Autodesk Revit, and then I will click the open, and then browse ninyo doon sa folder or the directory ng inyong exercise files. So chapter 8 or chapter 08, and then paki-select yung residential _M, ito. And then click open. So hintayin lang nating mag upgrade from 2021 to 2025. So after upgrading, may makikita kayong mga warning or dialog boxes. So i-click nyo lang yung close, and then ignore nyo lang yung warning dito sa may lower right. Yan. So ang susunod natin gagawin is i-activate natin yung first floor plan view. Ito. First floor. Double click. Then, pwede na nating i-close yung cover page. And then, paki-zoom region. Zoom in region natin. So, ako magta-type ako ng ZR. Para sa zoom region. So, i-click ko dito sa bandang ibaba. Nakikita nyo sa screen. And then, ayan. So, dyan tayo maglalagay ng hagdan or stair. Tapos, dun sa Architecture tab and Circulation panel, ayan, nakikita nyo yung stair icon. Pakiclick lang yon. And then, mapupunta kayo dito sa Modify Create Stair Environment. Tapos, naka-indicate dyan dun sa may ribbon natin, Modify, Create Stair, Tab. May check mark at saka may X mark. Okay. So, ibig sabihin, nasa may Create or Modify Stair Environment na tayo. So, dito, sa Draw Panel, paki-verify na yung Run Tool ay highlighted and yung Straight option icon is selected. And then on the properties, syempre huwag nyo kakalimutan kung ano bang klaseng hagdan yung gagawin nyo. From the type selector, click nyo yung monolithic stair. So for this exercise. And then sa ilalim ng properties palette, andyan yung mga iba't ibang settings na kailangan nating yung iba babaguhin, yung iba default lang. So dito para sa constraints grouping, ito constraints sa base level, make sure nakalagay yan sa site, and sa top level nakalagay is first floor. And then sa options bar naman, sabi ko before, yung mga information na nag-a-appear sa options bar, wag nyong kakalimutan or wag nyong kinakalimutang tingnan.
So, dyan, meron tayong babaguhin yung actual run width. Ito. Pakigawang 1,200. Enter. At saka dun sa, balik tayo sa properties palette. Under facing, scroll nyo lang pababa. Sa face created list, gawin yung existing from new construction. And dun sa properties palette pa rin, check natin. So, yung desired number of steps is 6 by default. Tapos, i-leave natin yung actual thread depth to 280. So, ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa may canvas and ilalagay natin yung start ng hagdan dito sa midpoint na nakikita nyo sa screen. So, click nyo doon, and then, I will zoom out ng konti, and then, hatakin nyo pababa, ayan, pababa, hanggang sa ang mabasa ninyo ay 6 risers created, 0 remaining. And then, click. Ayan. So, pag nakita nyo na yung 6 risers created, 0 remaining, pwede na kayo mag-click. Tapos, dun sa tools panel, dito sa taas, makikita nyo yung railing button, pakiklik. Ayan. And then, dun sa railing dialog box na nag-display, paki-select yung 900mm na option from default. And then, yung position is i-leave out natin sa threads. And then, click OK. Tapos, dun sa ribbon, pwede nyo nang i-click yung finish button, yung big green check mark. And then, meron na kayong hagdan. Okay? So, ganun kasimple yung hagdan na isang direction lang. Ngayon, tingnan natin kung tama ba yung orientation niyan sa elevation view. So, dito sa project browser, I will go to East Elevation View. Double click. So, ayun, no? Gagamitan ko ng Zoom in Region, ZR. So, ayan. So, tama ba yung hagdan, yung pagkakalagay? So, syempre, hindi yan tama, ano? So, balik tayo dito sa may first floor. And then, ang gagawin natin, madali lang naman i-fix yan. Ang gagawin natin is, select nyo tong stair. And then, may makikita kayong arrow dun sa baba. I-click nyo lang yon para mag-flip yung direction. So, tingnan nyo ha. O, yun. And then, deselect ninyo. Ayan. Ibig sabihin, itong down, papunta na dito sa baba. Ito. Tapos, pagbalik natin sa East Elevation View. So, yun. Tama na. Okay? And then, dun sa first floor, balik tayo. First floor. So, yung hagdan na yan is ikakopy natin dito sa banda rito. Okay? So, i-zoom in ko lang ulit. Ayan. And then, dun sa nakikita nyo sa screen, I will select the stair. And then, on the ribbon, modify panel, I will click the copy tool. Ayan. So, pwede nyong hawakan anywhere dyan sa hagdan. Ayan. Tapos, make sure na yung constraint I uncheck. And then, multiple is uncheck. Kasi isang kopya lang naman yung kailangan natin. So, I'll zoom out and pan at the same time. And then, ilalagay ko muna dito. Click. O, ayan. So, pagka-click nyo, terminated na yung copy command. So, pwede na kayong rotate. So, i-rotate natin yan. Kasi, kinopya natin yan, parehas sila ng direction. Pababa, dito. Okay? So, i-rotate natin yan. I-click natin tong rotate tool. And then,
Doon sa angle, dito sa options bar, tatype lang natin yung 180 para sa rotation. Enter. So, ito na. Okay na yan. And then, i-move natin yan. Paki-select tong move tool. So, hawakan natin dito. Tapos, i-move natin dito sa may kung ano man yung mag-display dyan, as much as possible, gitna. Or for as long as gitna, pwede nyo i-click. Ayun. And then, paano sir malalaman niya kung tama yung pagkakalagay at saka yung direction ng hagdan? So, gagawa tayo ng ano tawag dito? Pwede tayong gumawa ng section pero may nakalagay ng section view dyan. Ito. Yung nakikita nyo yung vertical cross section na to. Ito. So, pwede nyo i-click yan or double click. At ayun. Zoom in ko lang ha. So, tama yung pagkakalagay natin dun sa hagdan. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is i-adjust natin yung hagdan na yan. So, dun sa ating ano itawag dito? View control bar. Ito, view control bar. Gawin yung wireframe. Ayan. So, may susukatin tayo dito eh. So, pakiclick dito sa may ribbon, measure panel, measure between two references. Pakiclick. And then, umpisa natin dito sa baba. Ayan. Kasi may mga ano dyan, may mga points na wala kayong makukuhang snap points. Ayan. So, umpisahan ko na lang dito. Click. And then, ayan. So, ang reading ay 406.4. So, in-estimate yan ng 410 na nakalagay sa manual. So, i-click ko na dito para sa sukat. Okay? And then, dun sa first floor, ito, first floor, pwede naman kayo dito sa sa transverse or sa first floor. Okay? Pero ang iingatan nyo lang, so i-click ko yung modify ang iingatan nyo lang is wag iselect yung railing. Kailangan yung hagdan ang isa-select niyo. Okay? So, ang gagawin natin is pumunta ako dito sa first floor. And then, I'll zoom in dito sa may hagdan. Isa-select ko yung hagdan. And then, on the modify stairs tab, ito, I will select the edit stairs. Ito. So, edit stairs. Tapos, sa properties palette, ayan, scroll up ko. Doon sa base offset field, ito, yung sinukot natin kaninang 406.4, pwede nyong i-type dyan. Pero ako, ira-round off ko into negative. Kasi yung pagsukat natin kanina, di ba? Sa ibaba ng hagdan. So, magne-negative tayo ngayon. So, negative 410 or 406.4, kung ano man yung nakuha nyong sukat kanina. And then, press enter. Tapos, dun sa desired number of risers, pakigawang 8, kung ano man yung nakalagay dyan sa inyong properties palette. And then, dun sa face created, ito, scroll down nyo, paki-locate yung face created, pakigawang existing. Okay? And then, paki-select yung hagdan. Tapos, dito sa may bandang baba, ito. Drag the run end. Ida-drag nyo lang to ng dalawa. Ayun. So, hanggang dyan lang, dalawa lang. Ayan. And then, i-move nyo para
select natin yung move. I-move nyo ulit pabalik dun sa original location. So, siguro magtatanong kayo, dinagdagan natin yung steps. Tama? Baka lumagpas na yan dun sa dapat niyang kalagyan. So, tingnan natin dun sa transverse. So, ayun, no? So, saktong-sakto siya dito sa may sinukatan natin kanina at saka dun. Ayun. Pero yung railing, hindi pa yan susunod kasi hindi pa natin tinatapos yung edit mode natin. So, mamaya, makikita natin. So, balik ako dito sa first floor. And then, kung tapos nyo nang i-move, click the modify tool and click nyo tong finish edit mode. And then, tingnan natin sa transverse. So, ayun. Sumunod din yung kanyang mga railings. Okay. So, select both railings and then on the properties palette. So, balik ako dito sa first floor. So, select daw yung railing. So, click. And then, tab, control, click para iselect ng parehas. And then, on the properties palette, yung offset, hindi pala yan. Yung face created natin, gawin nating existing din. Ayan. Tapos, yung ginawa natin dito kanina sa east, or sa transverse pala, sorry. Itong visual style, pwede nang ibalik sa hidden line. So, from wireframe, balik nyo sa hidden line. And then, on the Modify tab, Geometry panel, Modify tab, ito. Yan. Modify Railings tab. Okay. Geometry panel, click the Demolish tool. Ito. Yung parang hammer, demolish. So, balik ako dito sa first floor. I'll click Modify. And then, dito sa Geometry panel, click nyo yung Demolish tool. Tapos, isa-select nyo tong hagdan, yung run. Tapos, yung parehas na railings. Ayan. And then, click the Modify or press Escape twice. So, ang ibig lang sabihin yan, kasi ang itsura natin dito sa plano natin, etong nakikita nyong walls na to, ayan. Yan ay part ng addition or extension. So, tatanggalin yung hagdan dito. Okay? So, kaya dinemolish natin. So, yan yung to be removed. Eka nga. So, magiging, ano tawag dito? Mawawala na yan dun sa new construction. Ito, new construction to eh. So, ganun lang. So, ang gagawin nating susunod ay we're going to create an existing conditions. So, nandyan pa rin tayo sa first floor. Pwede nyo nang i-close yung ibang inactive views. And then, dito sa first floor, ayan, first floor, right-click nyo yung first floor, and then, duplicate view, duplicate. Ayan. Tapos, yung duplicate ng first floor, yung copy 1, right-click ninyo and then rename. Tapos, paki-type existing first floor. Enter. So, dyan sa floor plans natin, nadagdagan ng isang plan view, existing first floor. So, yan na yung active. And now, make sure nothing is selected. So, makikita nyo yan sa properties natin. Existing first floor, properties natin is floor plan yung nakalagay. Pag hindi floor plan, ibig sabihin, merong selected objects dun sa inyong plan view. So, make sure walang selected. Okay? Tapos, scroll down natin hanggang makarating kayo dun sa facing.
yung face natin, pakigawang existing. Tapos makikita nyo na yung effect niyan. Existing. So, ayan. So, yan yung existing condition ngayon. Ngayon, kung gagawan mo ng new construction, yan ang magiging appearance. So, I hope malinaw ha. Parang ano yan, parang nagre-renovate yan. So, existing. Ayan. So, yun yung existing. Ito yung new construction ngayon. Ayan. Mawawala yung hagdan doon, kaya naka-dash line. Okay? So, existing tayo. And we're going to work on this face. Tapos, save nyo yung project. Okay? Save nyo yung project. Close nyo na tong first floor. Existing first floor tayo magwo-work. And pakisave na yung project. Save as para sure. So, file. Save as. Project. So, lalagyan ko na lang ng underscore 1. Tapos, options. Make sure 1 backup lang or maximum of 3. So, click OK. Pwede nyo baguhin dito yung thumbnail preview every time na i-open nyo. So, halimbawa, gusto kong makita yung existing first floor. Tama ba? Existing. Ito, first floor. Then, click OK. Then, save. So, i-replace ko lang yung aking existing. So, override ko lang siya. Okay, so na-save na natin. Now, let us create another straight interior stair. So, dito tayo sa existing first floor. On the architecture tab, circulation panel, paki-select uli yung stair. So, andyan na tayo sa sketch mode or edit mode ng stair natin. Tapos, dun sa meron tayong options na gumawa ng sketch base at saka components or component based stair. So, dito yan, papakita ko ito. Pag kinlik nyo tong create sketch na to, ayan, mapupunta kayo dun sa sketch base stair. So, andyan yung mga line, rectangle, or any drawing icons na pwede nyong gamitin dun sa sketch base stair. Okay? So, i-close ko yan. Pinakita ko lang kung saan. So, close natin. So, babalik tayo dito sa component based. So, paki-click yung run and make sure naka-straight kayo. Ayun, straight. And then, on the modify create stair tab, yun nga, run at saka yung straight. Tapos, dito sa options bar, yung location line, pakigawang run left. And then, dun sa active run width, instead na 1,200, pakigawang 942. Kasi dun sa ating manual, 942. And then, on the properties palette, make sure na yung 190 by 250 mm or 190 mm riser by 250 mm going is selected. Tapos, dun sa ating base level, dapat yan ay first floor at saka dun sa ating top level ay dapat yan ay second floor. Okay? So, highlight the inside edge of the wall. So, ang i-highlight natin is ito. Zoom in ko lang Ayan. So, i-highlight natin. Tapos, may makikita kayong temporary dimensions. Kapag yung temporary dimensions ay naging 1,200, pwede nyo nang i-click. O, ayan. Tulad niyan. Pwede na ako mag-click niyan. Ayun. So, click nyo lang.
And then move upward. Move upward. Tapos hantayin nyo na maubos yung run. Ito. Ayan. Hantayin nyo maubos yung run. Okay. So, dire-diretso lang pataas. So, click. So, ayan na yung ating straight stair. Straight run. Tapos, dun sa properties palette, yung actual thread depth. Ito. Ayan. Actual thread depth from 250 pakigawang 240. Enter. Tapos dun sa makikita nyo yung warning. Ayan. May makikita kayong warning dyan pag minove nyo sa canvas palayo sa properties. So, click nyo lang yung okay para i-dismiss yung warning. Okay, makikita niyo yung mga warnings sa Manage tab. Ito. Ayun, warnings, Manage tab. And then, gagawa tayo ng panibagong stair type. So, hindi pa tapos tayo dito sa paggawa ng straight stair. So, gagawa tayo ng stair type or new stair type. So, on the properties palette, click the edit type button. Ayan, edit type. And then, duplicate. Dito sa name, ang itatype natin ay existing house stair. So, existing house stair. Enter. Or click OK. Sa calculation rules, dito sa maximum riser height, pakigawang 300. And then sa minimum thread depth, pakigawang 200. Enter. Tapos, click OK to accept the values. And then, after that, dun sa Manage tab, hindi pala. Dun sa Properties palette uli, beneath the Dimensions grouping, ito, Dimensions. Desired number of risers from 9, gawin yung 14. And then, dun sa actual thread depth, gawin yung 200. Enter. So, mapapansin nyo, medyo committed yung hagdan natin. Okay? So, huwag kayong mag-alala. I-move natin yan dun sa tamang location. Okay? So, click natin yung run. And then, gamitin natin yung move tool. Click natin dito. Tapos, click natin dito sa ayan, sa gitna. Move ko nga uli. Zoom in ko lang para sure. Ayun, gitna. Yun. And then, after i-move, pwede na nating i-click yung Finish Edit Mode. Ayan. So, paki-ignore lang tong warning. I-fix natin yan later on. Ayan. Okay. So, edit stair type. So, select the stair. So, select nyo yung stair. And then, dun sa properties, so, makikita nyo dyan sa filter, drop down, stairs 1. Click nyo yung edit type button. Then, beneath the supports, ito, iwas ko lang to beneath the supports, ito, supports, yung ating right support,
pakiclick yung drop down list and then choose Carriage open. Pati dun sa left support ganun din. Drop down, Carriage open, and then pag kinlik nyo yung OK or apply, tingnan nyo yung mangyayari dito sa may hagdan natin. Apply, ayun. So medyo nagbago yung kanyang support sa kaliwat kanan. So click OK. Ayan. And then tingnan naman natin sa section view. Okay, section view. So wala na tayong dito pagka in-scroll downward ko to zoom out, wala tayong section head dito. So gagawa tayo ng sarili nating section view. So madali lang naman 'yun, 'di ba? Punta tayo dito sa may quick access toolbar. Ayan, quick access toolbar. And then, kiklik natin dito mula sa ibaba. And then, diretso, straight, pataas. Ayan. And then, click anywhere to deselect. Tapos, i-double click nyo to. Yung section head. Double click. Ayan. So, yan na yung hagdan natin. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin is i-rename natin yung section 1. Locate natin dito sa project browser. Section 1 na yun. Right click and then rename. So pangalanan natin section at existing stair. Section at existing stair. Enter. Yan. Tapos existing first floor, section at existing stair, pagtabihin natin side by side. So, paano gawin yon? Tile views. WT. O, yan. And then, applyan nyo pa ng zoom all to fit, ZA. So, ayan na. Tama. So, click ko lang dito para may zoom in. So, ang gagawin natin dito is select natin yung stair. Gagawa natin ng hagdan dito sa basement. Okay? Select natin yung stair. And then, on the Modify Stairs tab, click natin yung copy or copy to clipboard. And then, sa paste drop down, i-click natin yung align to selected levels. And then, selected na dyan yung basement. Yun yung lalagyan natin ng hagdan. So, click OK lang. And then, ayun. So, meron na tayong hagdan dun sa may basement. Ngayon, selected yung hagdan sa basement. Tama, selected. Dito sa may properties palette, yung top offset natin, naging 100 dyan, gawin yung 0. So, 0, enter. O, yun. Medyo bumaba siya. Ayan. Bumaba siya ng konti. Okay. And then, what else? So, edit natin yung stair display. Ayan. Stair display dito. So, pag nag-select kasi kayo ng stair dyan, kung wala kayong section view, hindi nyo alam kung ano ba yung na-select yung stair. So, tulad nyan, ang na-select kong stair ay dun sa first floor. Eh, paano kung gusto nyo i-select yung sa basement? Tama ba? So, i-edit natin yung i-edit natin. Para pag nag-click ka dito sa taas, basement stair yung masiselect mo. Pag nag-click ka dito sa baba, first floor stair. Okay? So, paano gagawin yon? Doon sa view tab, pakiclick tong visibility graphics or pwede kayong mag-type ng VV or VG. Ayan, visibility graphics. Doon sa stairs category, scroll ko na pababa, letter S.
Stairs. Ayan. Stairs category, paki-expand. Yung plus icon, i-click nyo. Tapos, lahat ng above na may check mark. Ito, yung may naka-enclose sa caret sign or caret symbols. Iyan check nyo. Lahat ng may above lang Ayan. Tapos, yung stair natin may railing. O, punta tayo dun sa railing. Ayan, railings. Ganon din, lahat ng may above na naka-check, iyan check nyo lang. And then, click OK. O, yun. May changes na nag-appear dito, di ba? Now, if I try to select the stair dito sa may top portion, yung baba or basement stair yung selected. Kapag dito naman sa baba, skip ko lang Pag dito sa baba, yung first floor stair ang selected. So, ganon. Hindi na tayo parang malilito kung ano ba yung stair na select natin. Okay? So, dito tayo pumunta sa Edit Assembled Stair. So, paki-click tong hindi itong section itong existing floor. Ayan, existing floor. Tapos, yung sa Modify Stairs tab, click Edit Stairs. Ito. Select pala natin itong nasa baba. So, Edit Stairs. Tapos, iselect daw natin itong Stair Run. Tapos, Convert. So, may dialog dyan. Converting an automatic landing or a run component to a custom sketch-based component is irreversible. You can edit the sketch of a custom component. So, click natin yung close. Hindi na daw pwedeng ibalik. Ibig sabihin. Okay? So, selected pa rin yung run natin. Pakiclick itong edit sketch. Okay? Edit sketch. So, ang gagawin natin dito, i-zoom in ko lang. Etong nasa kanan, ibabali natin yan dito sa may wall. So, sundan nyo lang ako i-click ko tong boundary. Tapos, automatic nakaselect yung line tool or line icon. So, i-click ko dito. Endpoint. Horizontal. Ayun, pagka nag-highlight yung face ng wall, pwede na kayo mag-click. And then, pababa. Scroll or pan, pababa. Ayun, pag pumantay dyan, click. And then, modify. Tapos, tatanggalin natin to, yung part na to. So, madali lang yon. Punta lang tayo dito sa modify panel, trim extend to corner. Remember, paki-select yung part na gusto nyong matira. So, ito. Tsaka yun. So, tanggal na yung kulay green dito. And then, trim or extend multiple elements. Kasi, yung mga hagdan natin or baitang, dapat naka-extend dito. So, i-click natin to as boundary. And then, isa-isa pababa, i-click nyo. Yan. Ay, naputol. So, undo natin. Ulitin ko. Boundary. Click. 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 Hanggang dito sa dulo, click. Ayan. Tapos, align. Ito, huwag nyo kakalimutan. Align. Nakalagpas kasi itong hagdan natin dun sa wall So, align. Click nyo tong wall. Face ng wall. And then, click nyo tong kulay green. O, yun. And then, modify. So, tingnan nga natin kung tapos na.
Okay, wala nang gagawin. So, click natin tong check mark. So, ayun na yung ating hagdan. Okay? So, siguro naisip nyo or naitatanong nyo, sir, paano yan titingnan in 3D? Kasi pagka nag-default 3D ka, ayan, balik muna tayo sa tab views. TW. And then, pag pumunta ka sa 3D, default 3D, yan lang yung makikita mo, di ba? Yung exterior appearance ng bahay. Hindi mo makikita yung loob. So, ang gagawin nyo ay ganito lang. So, click natin tong existing first floor. Pwede na natin i-close tong section at existing stair. Ayan, 3D. At pwede tayong gumamit uli ng tile views, WT, zoom all to fit, ZA, ayan. So, dito sa may existing floor plan view, iselect nyo yung, ano tawag dito? Hindi pa pala tayo nakakapag-exit, ano. So, click natin tong finish edit mode. And then, may problem dito sa isang railing natin. So, mamaya natin i-fix yan. So, ignore muna natin. And then, select nyo tong hagdan. Itong first floor na hagdan, ito nasa baba. Hindi yung nasa taas at pang basement yon. So, first floor, click. Tapos, etong railing, kung kailangan yung pindutin yung tab key, pindutin nyo. So, tab, and then control, select. Ganon. Tapos, itong wall, ayan, press tab, and then control, select. Tapos, itong railing dito, railing, zoom in ko lang tab, control, click. Tapos, itong wall na to, control, click. So, yan yung i-view natin sa 3D. Ngayon, ang gagawin ninyo, dito sa may 3D, lipat ako dito, 3D, ang gagawin ninyo, dito sa may view control bar, nakikita nyo itong sunglass or eyeglass icon. I-click nyo yon and then choose isolate element. So, ayun na. So, hanggat hindi pa kayo tapos sa pag-review ng hagdan in 3D, o dyan muna kayo. Tapos, pwede kayong gumamit ng zoom to fit, ZF. O, yan na yung hagdan nyo. Ito yung error kanina, mamaya i-fix natin yan. Yung, ito to. Okay? So, kung gusto nyo ilapit pa ng konti, go ahead, ilapit nyo. Now, ang gagawin natin is, na view na natin in 3D, i-modify naman natin itong railings, yung may error kanina. So, in the plan view, balik ako dito sa may existing floor, at zoom in ko dun sa, may problema dito. Okay? Select the railing, yung may error kanina, ito. Tab, click. Ayan, select the railing. Make sure mag-highlight dito yan sa may 3D view. Select the railing, use tab if necessary. On the modify railings tab, click the edit path. So, iba yung kulay niya pagka railing. Pagka yung path ng hagdan kanina kulay yellow-green o kulay green, di ba? Pagka railing, kulay magenta. So, hindi kayo malilito. I-delete lang natin tong dalawang magenta lines. So, pwede kong i-click tong delete, select, control key, then select nyo tong short line segment na yon, and then enter to delete, and then click finish edit mode. So ayun, problem solved. Tama ba? So ganun lang. And then what else? Create tayo ng simple railing type, kasi napansin nyo dito sa may 3D view, ayan hindi naman natin kailangan ng dito yung tinatawag na balusters, ayan. Yung mga vertical na nagdudugtong dun sa
pinaka railing at saka dun sa hagdan, sa step, yung mga balusters. So, gagawa tayo ng railing type natin. So, ang gagawin natin susunod is, select natin yung railing dun sa left side. So, bahala kayo kung saan mas madali, dito sa may 3D or dito sa may floor plan. In the Properties palette, ayan, Properties palette, click nyo yung Edit Type. And then, Duplicate. Tapos, ang pangalan niyan ay Existing House Railing dash no balusters. Enter. Ayan. And then, dun sa construction grouping, ito, construction grouping, dun sa balusters placement, click nyo yung edit button, at mapupunta kayo dito sa edit baluster placement. So, ang babaguhin nyo lang ay itong number 2. Ayan. Hinighlight ko na. Under baluster family, click nyo yung drop down, set nyo sa none. At dito tayo sa top, select nyo yung host. Okay, and then dito tayo sa may bandang gitna, paki-uncheck itong use baluster per thread on stairs. Yun. And then pagdating dito sa may posts, etong 1, 2, 3 na yan, yung baluster family, ganun din. Set nyo sa none, lahat. At dun sa top, column, set nyo sa host. And then, click apply or click OK. Tapos, check natin. Click OK. Move ko lang dito ha. Click OK or apply. O yun, nawala na. Tama ba? Okay, so, kung makikita nyo, wala na siyang mga balusters. So, ganun lang. And then, kung gusto nyo pang, parang nakalutang tong yung railing natin na to eh. So, bigyan ko lang kayo ng idea kung paano dadagdagan ng mga connections yan. Kasi pag diniscuss ko ng in-depth yun, baka ma-overwhelm lang kayo eh. Yung lang, simple lang. Base dun sa ating, type. So, edit type. And then, dito sa handrail, number 1, nakaset yan sa none, di ba? So, lalagyan nyo lang yun. So, ulitin ko ha. Nakaset yun sa none, may makikita kayong ellipsis button doon. Ayun. So, ayan, magdi-display. Pwede kayong gumamit ng rectangular or pipe wall mount. Ayan, kung ano yung nakalagay dyan ha. So, rectangular wall mount. And then, dito sa tawag dito extension style, try natin sa wall. Ito, ayan, wall, pati sa okay, dun muna sa dalawa. Ito kasi yung beginning at saka end. Ayan. So, tingnan natin. Click apply. Click OK. And then, yung position natin dito, left. Ayan. Hopefully, makuha ko to ng, click apply. Dito siya napunta sa teka lang. So, ulitin ko dito sa may rectangular wall mount. Balik ko muna na sa none. Check. Apply. Hindi. Ayun. So, actually, dito nyo babaguhin. Parang
extension style. Left. Right, apply. O, yun. Right pala, right. Okay? Ay, hindi. Umano siya sa wall. So, check natin yung none. Apply. Try natin yung pipe. Yun, pwede. So, yung pipe na lang, ayun. Pipe, wall mount, left. Tapos, top rail. Apply natin. Parang trial and error dito eh. Ayun. So, ayun. Yan. Pagka dito sa 3D, click muna natin yung okay. Pag dito sa 3D, makikita nyo, shift, middle mouse button. Ayun, meron siyang mga connectors para naka-connect dun sa wall natin. Okay? Meron pang iba nilalagyan dito ng extension yan sa dulo magkabilang dulo. So, hindi na natin maiko-cover yon at simpleng stair lang yung ano natin yung habol natin dito Okay? So, balik ko sa yan. And then, what else? Yung wall profile pa pala. Ito. Nakikita nyo tong yung butas dito sa may ilalim. Yun. So, i-fix din natin yan. Kailangan ay cover din ng wall natin yan ito, ng wall na to. So, ang gagawin natin is, nandito na tayo sa may 3D view. I-click natin yung right side ito. Tapos, select natin itong wall. Ayan. So, highlighted dito. And then, edit profile. So, dito sa may edit profile, zoom in ko lang gagamit ako ng pick lines para madali. I-pick ko to. And then, gagamit ako ng trim extend to corner. Ito, tsaka yun. Tapos, ito, tsaka yun. So, wala na yung line segment dito. And then, yun na, tapos na. Finish edit mode. Save the project, of course. And then, pagka bumalik kayo sa 3D, yun, southwest isometric. Ayan na. So, pwede nyong i-view in shaded. Ayan. Wala pa tayong materials Pagka view nyo sa ibang visual style, hindi maganda. So, halimbawa, consistent colors. So, ayan siya. So, hanggang doon lang sa shaded at saka sa hidden line. Okay? So, ano pa yung susunod natin? Okay, punta na tayo sa commercial layout. So, para umalis dito sa temporary hide isolate, i-click uli natin itong eyeglass or sunglass, reset temporary hide isolate. So, ayan na. And then, pwede natin i-close to or type nyo lang TW. Tapos, existing first floor. Close nyo itong 3D. And then, save. Or zoom to fit. Then, save. Bago nyo i-close. So, close natin. And then, dito sa may susunod nating exercise, gagawa tayo ng hagdan na may landing na hindi straight. Yung tinatawag na U-shape or egress. So, open the commercial structure. Yan, commercial structure metric ito. Yan muna i-open natin.
So, open natin. May makikita kayong warning. Dalawa. Sa akin, isa na lang eh. Na-open ko na kasi kanina at na-save. So, ang gagawin nyo lang, dun sa may warning na dalawa, una, i-click nyo yung, ano tawag dito? I-click nyo yung close, at itong pangalawa, click nyo lang yung okay. So, ayan. Nasa level 2 tayo Okay, level 2. Pagka wala kayo sa level 2, i-click nyo lang dun sa structural plans, double click, level 2. And then, zoom in region, ZR. Zoom in region dito. Yan, so nakikita nyo sa screen. Zoom in region. And then, ang gagawin natin is on the collaborate tab, sa ribbon, collaborate tab, coordination, or coordinate panel, coordination review, select link. Ayan. Select nyo lang yung isang dito sa may isang core wall, ito. Select nyo lang. Ayun. So, lalabas na dito yung tawag doon, coordination review dialog. So, dito, paki-expand yung walls. Ito, walls. Ayan. So, meron na yata akong na-save kanina dito eh. So, ang gagawin nyo is doon sa meron kasing 4 na naka-display dito eh. Teka lang So, cancel ko lang. Mag-o-open ako ng panibago. Try ko itong mga backup. O yan, pwede. 2021 eh. Na-save ko na kasi kanina eh. O ito, nag-display uli yung dialog box. So, click lang natin okay. Tapos, ito yung kaninang sinasabi ko. Click nyo lang yung close. Okay, close ko na tong inopen natin kanina And then, level 2. Sa structural plans, level 2. ZR. Zoom in region. Yan. And then, collaborate tab. Coordinate panel. And then, coordination review. Select link. Select nyo lang yung isang core wall. Ito. Ayun, mas marami siya nakalagay dito. Okay, yung kaninang konti ang nakalagay ay result ng gagawin natin ngayon. Okay, expand nyo daw yung walls. Ayan, yung maintain wall position. Ayan. Mula dito sa may 4 na wall center lines are different, select nyo lahat yan eh. So, select nyo lang yung isa, and then hold shift, select nyo yung pang-4. Tapos, dun sa action, column, gagawin nyo siyang modify wall. Ito. So, ayan, maapektuhan na yung 4 na yun. So, scroll down lang, scroll down. And then, expand nyo yung monitor, new wall openings or inserts, expand, ayan. Tapos, dito sa may action, select nyo lang yung copy new elements. Ayan. Tapos, balik tayo sa pinakataas. Doon sa may monitor position and size of opening, paki-expand. Tapos, doon sa opening change, action column, pakigawang modify opening. Ayan. And then, click OK to dismiss. Ayan.
Tapos, dito sa may nakikita nyo sa screen, click nyo lang tong thin lines para makita nyo yung mga structural column. Kasi mahirap hanapin magkakasing size sila or magkakatulad ng line weight. So, click nyo lang tong thin lines. Ayun, makikita nyo na yung beam, structural column, structural beam. So, click nyo yung isang structural column. Ito. Right click. Select all instances in entire project. And then, dun sa ribbon, yung stop monitoring, pakiclick. Ayun, okay na. And then, save and close. Save natin. Ito yung result kanina. Save. Tapos, yes ko lang. So, yes. Ayan. Then, close. Tapos, ang i-open natin ngayon ay commercial. Open natin. Commercial M. Kanina, structure So, ito, commercial M. Click open. Yung sa inyo, magko-convert pa yun Tsaka mag-a-upgrade ng link. Okay. So, dito, pakiclick yung level 1 floor plan. Close na natin itong cover. Ganon din kanina, zoom in region. Ayan. Isa pang zoom in region, ZR. Kung hindi nyo nakuha for the first time. Ayan. So, pwede nyong i-activate itong thin lines if you want. O kung gusto nyo naka-off, okay lang din. Tapos, dun sa visibility graphics or VG, tama? So, meron tayong Revit links. Dito. Paki-select yung Revit links tab. Meron tayong dalawang nakalink dyan. Commercial Structure M at saka Commercial Site M. Etong Commercial Structure Metric, paki-click yung display settings niya na by host, view, and then pakigawang custom. Yan. Tapos, nandito pa rin kayo sa may RVT link display settings. Punta kayo dito sa may model categories. Ayan. Tapos, dito sa may model categories, custom lang din. Ayan. Okay, nasusundan. Tapos, doon sa may visibility, ito, yung walls, pakilocate. Ayan, uncheck nyo lang. Ayan, yung walls. And then, click OK. And then, OK. Tapos, ang susunod natin gagawin is mag-a-apply tayo at mag-create ng view template. So, paano yun? Doon sa ating view tab, ito. Graphics panel, ito. View templates, ito, katabi ng visibility graphics. View templates, drop down. Create template from current view, paki-select. Tapos, ang gagawin natin is, lalagyan natin ng pangalan niyang view template natin na structural model overrides. And then, click OK. Tapos, dyan sa nakikita nyo, make sure structural model overrides is selected dito sa names. Tapos, dito sa may view properties, dito sa may column na include, itong may mga checkmark na to. Lahat yan, i-uncheck nyo maliban sa VG overrides RVT links. Okay, nasundan ba? Lahat yan, i-uncheck nyo maliban sa VG overrides RVT links. So, umpisa na natin. Uncheck.
Unfortunately, wala siyang check none lahat at saka check all. Hindi katulad dun sa may mga filter natin, di ba? May check none, tsaka check all. Dito, isa-isa talaga. Ayan, isa-isa. Hindi din gagana yung shift select. So, ayan. And then, pagkayarin yung i-uncheck lahat, click OK. Tapos, dito, click nyo yung level 2 hanggang level 4, shift select, ayan, level 2, 3, 4, right click, apply, template properties. So, ayan, select nyo tong structural model overrides, and then apply properties, and then click OK. So, na-applyan na yung level 1 to 4, or levels 1 to 4. Okay? Click OK to dismiss the dialog and then save the file. So, Control S natin to save. Tapos, pwede na tayo mag-create ng U-shape egress stair. So, punta tayo dun sa may level 2. Level 2. Close ko na yung level 1. Ayan. Dito sa may level 2, ang gagamitin natin ay, syempre, ganun pa rin, architecture tab, circulation, stair. And then, on the properties palette, check nyo kung 190 max riser, 250 mm going yung selected. And then, dun sa constraints grouping, base level is level 2 and top level is level 3. Tapos, dun sa desired number of risers, from 19 gawin yung 21. And then, dun sa options bar, location line is exterior support left. Dun sa actual run width, 1,100. Enter. Make sure automatic landing is checked. Okay, so yun yung mga babaguhin na. Wala dapat makalimutan. And then, ang first click natin dito. First click. Tapos, i-move nyo pakaliwa. Hantayin nyo yung 11 risers created, 10 remaining, at saka kayo mag-click. So, tulad ng nakikita nyo sa screen, pwede na ako mag-click. Yun. Tapos, move kayo pataas. Make sure meron kayong guide, yung vertical. Ayan. Pagdating nyo dyan sa intersection, mag-click na uli kayo. And then, move to your right hanggang sa 10 risers created, 0 remaining, click. O, yan na yung U-shape na stair ninyo. After nyan, kailangan kasi nandito yung landing sa kaliwa eh. So, after nyan, click the modify tool or press escape twice. Ayan. Select nyo tong landing component. Ito. Select nyo yan. And then, move. Ayan. Tapos, pwede dito sa midpoint. Click. And then, move horizontally. Pwede nyong i-type 1875. Enter. Ayun. Tapos, nakikita nyo tong 1-1 na temporary dimension. I-click nyo yan. Gawin yung 1350. Enter. O pwede nyo naman gamitin itong grip handle nito. Ito. Yan. So, ganon. Nasa tamang location na yung hagdan. Tapos, ang gagawin nating susunod is on the modify create stair tab, railing. Ito. Railing. Kanina, 900 mm Ngayon, ang i-select natin ay 900 mm pipe. Tapos, sa stringer tayo. And then, click OK. Tapos, pwede na. Finish edit mode button.
meron nga lang diyang warning. Okay, fix natin yon later. So, meron diyang warning, i-ignore lang natin. Fix natin yan mamaya. Okay, ang gagawin natin is, ngayon na pala, sige, fix natin ngayon. Select natin itong railing parehas, 1, tapos, control, click. Ayan, kailangan parehas na railing ha. Makikita nyo dito sa properties, railings 2. Tapos, yung offset from path, gawin yung 0. Enter. Ayan. So, selected na yan. Wala na siyang related warnings dito na naka-display. Okay. Next, magkikreate tayo ng multi-story stair. So, although hindi ito may apply sa inyong bungalow residence na project, pag nagka-project naman kayo ng 2-story or more, ay may apply nyo to. So, ang gagawin natin is tingnan natin yung ating hagdan in section view. So, ang gagawin natin, i-click natin itong section head na to. Double click. Section at building core. Ayun. Tapos, select natin dyan yung hagdan. Hagdan mismo hindi yung railing. Ang gagawin natin is on the Modify Stairs tab, click natin yung Select Levels. Ito, yung multi-story stairs. Select Levels. Tapos, window selection nyo yung roof at saka level 4. Ayan. Make sure ganyan yung makikita nyo So, click. And then, check. Finish Edit Mode. So, ayan na. Meron na kayong multi-story stair. Tapos, bilang pang finale dito sa ating chapter 8, balik tayo dito sa level 2. Tingnan natin yung mga pwede nating i-adjust at saka yung mga annotations natin. Okay. Tulad niyan, yung up. Ayan, mga annotation. So, ang gagawin natin is, ayan, naka-open na yung level 2, VG, or VV. Tapos, kung naalala nyo kanina sa Edit Stair Display, lahat ng may above, in-uncheck natin, di ba? So, ang gagawin naman natin ngayon, may mga modification tayong babaguhin. So, dun sa may stairs natin uli dito. Yan, stairs, expand niyo. Yung above, i-uncheck ninyo except above outlines. Ayan, laktawan nyo yun. Ganun din, uncheck all the above except above outlines. Tapos, ganun din sa railings. Railings natin, uncheck all above components. Wala tayong iiwang naka-check. Ayan. 3 lang ba yun? Sige, 3 lang. And then, click apply or click OK. So, napansin nyo, wala yung mga mga baitang. Tama ba? So, ito sa level 2, ayan, papaakit daw kayo. Paki-check nga itong annotation na up. Select nyo and then make sure naka-automatic up or down direction yan yung text. Okay, press escape. Punta tayo sa level 3. Level 3 and 4 dapat parehas. Ayan. So, ito yung up. Tapos, ayun naman yung down. Level 4. Ito yung down. Hindi naman yung up. Okay. And then, select nyo yung up annotation. Tingnan nyo kung ganun din. Automatic up or down direction. So, press escape. And then, pagdating sa roof, ito lang dapat. Down. Ayun. From rooftop, bababa ka, papunta dun. So, ganun lang. Select natin yung up annotation. Ayun. So, pare-parehas naman.
So, click modify or press escape twice. And then, save your project. Control S to save. And then, that concludes our chapter 8, vertical circulation. So, as much as I want to discuss yung floors, shafts, ramps, at saka elevators, hindi nakakayanin nung remaining meetings natin. So, hanggang dito lang muna. Hintayin nyo yung chapter 9 hanggang chapter 11. Okay? So, thank you guys and see you on my next video.